Praise the Lord. Ingon pa si Josue, meditate the word day and night so that you may be careful to do everything. Kanang word careful diha. 100%. Okay, atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Okay, alang sa mga tagalagyo nga dapit, sa kang Sister Bing sa St. Louis, okay, sa Canada, o guban pa diri sa Saudi. Salamat kayo sa inyong pag-uban o pagsubaybay nila ni Kukoy, ni Randy sa USA. Sa to dapita to, sa tungguan na to, nakalimot ko sa ilang. Praise the Lord. Salamat kayo sa inyong pag-uban kanamo ug kinsa pa kamo nga nagasunod kanamo. Maayong hapon kaninyo ug diya sa inyo maayong buntag sa amo hapon. Praise the Lord. O magpadayon kita diri sa atong ipasugdan kaganang buntag sa libro ni Josue. Okay, Josue. Praise the Lord. Joshua chapter 24, verse 15. As for me and my house, ingon siya diri. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river or the gods of the Amorites. Ingon siya, pagpili kamo sa inyong Dios. Kay ingon siya, alang kanako, ako o ang akong panimalay, ingon siya, mualagad kami sa Ginoo. Okay, gaganihang buntag, nakuha nato ang unang punto na atong effects na karon. Effects na nato ang atong desisyon, ang atong mga pangunahuna kung sa Ginoo man ta, Ginoo gyud ta. So dili na pwede na usab-usabon pa nato ang atong mga pangunahuna. Dili na huna-hunaon nato na mangita kog simbahan nga moarag okay ra kaayo sa ako nga uhap-uhapon ra ko. Dili. Ang Ginoo mosapsap gayod nato aron mahinluan ang atong mga kinabuhi tungod kay dili man gud kita takos ug angayan sa iyang atubangan. Mao na ingon si Josue, dili kamo makapili sa among Dios kay ang among Dios is holy. Okay, so ingon siya dinhi sa verse 19. You are not able to serve the Lord. Dili kamo angayan. So doon na gyud ay tao nga angayan nga moalagad kaniya. Ang taong angayan kadtong nakadesisyon, ang taong angayan kadtong nagadawat nga malipayon, ang taong angayan kadtong wala nagyoy pagsibog ug paghuna-huna pa nga lahi nga panghuna-huna. Okay, so dinhi mo padayon kita sa ikaduhang punto. Niingon si Josue, kung sa pagpangalagad, magpili kamo. Sa Dios ba sa inyo ginikanan nga didto gialagaran nila gikan sa suba? O sa Dios ba nga gialagaran sa mga Amorihanon? Ganihang buntag ibasa nato ang mga kinaiya. Ang Dios o ang tanan na mga paagi, ilang mga practices. Sama ni Saul, si Haring Saul, dito na siya sa nangita na siyang tao nga makigsulti sa patay. Praise the Lord. So, ingon ang Biblia, detestable, dili yun na siya pwede. Walay laing halo kundili ang Dios o Dios siya ragayon. Okay. Dinhi, akong balikon ang verse 19, Joshua said to the people, miingon si Josue sa iyang mga katauhan. Praise the Lord. Okay. You are not able to serve the Lord. Dili kamo angayan nga moalagad sa Ginoo. Nganuman, He is holy God. He is a jealous God. Holy and jealous. So dili pwede. Ingon siya dili pwede nga kamo moalagad sa among Dios. Kay nakita ni Josue na bisan unsaon og sulti kini mga tawhana
musibat gayud sila, mangita sila glaing paagi. Mangita gayud sila og ilang pagabuhaton sumala sa ilang gusto. Okay, mga kaigsuonan ko diha kang Kristo, sa gusto ug sa dili nato, gusto sa Dios ang matuman. Amen. Sa gusto ug sa dili nato, ang iyag yung gusto mao'y matuman. Mao gani kung imong tan-awon pa ang laing bahin kato sila si Miriam, nahimo silang rebellious og nagtuo sila na si Moses ang ilang mahimong kaaway, apan kumusta ang Dios nasuko batok kanila. So ingon ni ana mga igsoon tungod kay sa gusto nato ug sa dili, gusto sa Dios nga mahitabo. Kung kinsa og unsa siya, gusto niya na i-reflect ang iyang karakter sa imong kinabuhi. Kung kinsa man ang imong Dios, mo reflect. Amen? Mo reflect. So, sa diha na imo nang gialagaran siya, imo nang gisimba siya, mao gani na kining pagsimba sa Ginoo, mao ni siya ang paghulad sama sa dagway kaniya. Nahinumdum mo sa Matthew chapter 4, tan-aw nato katong duelo ni Jesus ug ang yawa. Unsay giingon ni Jesus? Worship. Wala muangay ang Ginoo sa imong kinaiya Lucifer. Praise the Lord. Simbaha siya. Okay. Salamat sa Ginoo. Verse 1, Matthew chapter 4, verse 1, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Verse 3, ang maninintal miduol kaniya and said, if you are the Son of God, tell the stones to become bread. So unsa may na-discern nimo diha? Ang discerning mao ni ang tiyan, ang lawas, gibati ug gutom. So ma-discern di ay sayawa. Diha ra siya makabantay sa atong flesh. Pero sulod sa imong kasing-kasing dili na siya gawas kun mosulti ka. Okay, maubaya, maugani na sa daghang mga panahon ug mga tuig ng labay, dili ba nagsigi na migwalig pagtuo. Isulti ang mga butang positibo. Kung naay gibati ayaw ingna nga na ako'y gibati nga sakit, kay makadungog man ang yawa. Tinuod na ba? Okay. So diha ra kutob ang yawa sa lawas. Pero sa sulod sa atong kasing-kasing, dili na siya makaapas ni ana. Kay kung makaapas pa unta siya, ingon ang Acts. Dili unta nila ilansang ang Ginoo. Okay. Kay kung nakaapas pa sila, dili unta nila ilansang ang Ginoo. Kay di man gihapon mamatay. Pero nganong gilansang Manila, wala sila makaapas. Nagtuo sila na pinaagi sa paglansang ug pagpatay, wala na, patay na. Wala di ay. Ang Dios dili mamatay. Ang Dios kinabuhi. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay. So ingon ni ana mga igsuon, katindi kung sa Tagalog pa. So dili basta-basta ang Dios nga atong gisimba, dili basta-basta ang Dios nga atong gialagaran. Dios puno sa kinabuhi. Amen. Okay. So diha makit-an dayon nato na kining atong flesh or body diha ra kutob ang kaaway. Mao na nga balikon nako ang Mateo chapter 4.
Ingon ang tempter, ingon ang devil. Okay, so na-discern man niya, gutom yun ni. Tiaw mo, 40 ka adlaw o 40 ka gabi, na walay kaon, gutom yun ni. Okay, kamong nakaagi og fasting, ang gutom mag-operates lang panahon sa first day, second, muarag diha ang struggle. Pero pag magtulo, mag-upat, wala na. Okay, wala na ba? Moto na wala na maapsi sa devil. Soon sige ingon niya, kung anak ka sa Dios, ingon siya diri. Praise God. Okay. If you are the Son of God, verse 3, Matthew chapter 4, verse 3, tell the stones to become bread. Okay. Kung si tubag ni Jesus, gamit siya og verse. It is written. Praise the Lord. Asa niya gikuha ni sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Mao ni, ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa mga pulong nga nagagula. So kanang word is life. Amen. Word is life. Ang inyong ibasa pirmi sa cellphone, kung ibasa pa na sa Biblia, mas maayo. Ang ikaon og kanang instant food versus ikaon og gulay, mas bugat ang gulay. Kung magkasabot naman mo unsay mga instant na mga food. Praise the Lord. Dali, unya lami. Versus gulay. Versus isda. Okay, saluyot. Alugbati. Kung i-compare kini nimo sa mga instant food, mas bugat, healthy food. Praise the Lord. Ang fruits, mga juice, fruits, i-compare nimo sa bread, i-compare versus cake, versus ice cream, mas bugat ang fruit. Amen. Pero unsay piliun ron sa mga bagong generasyon? Cake, ice cream, praise the Lord. Piliun yun na. Soft drinks, okay. Ang bata nga gamay, mudidi siya sa gatas na ay bibiron. Versus soft drinks, matilawan niya na ilabay ang gatas. Soft drinks, mao'y iyang tutuyon. You see? Atong palakpakan ng pulong Ginoo. Word versus internet. Word versus cellphone. Makakita kapag away sa cellphone. Praise the Lord. Pero sa word, life. Ingon si Jesus, ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa mga pulong, life. Praise the Lord. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourselves down, for it is written, he will command his angels concerning you. Naapod ni gikot sa devil sa Psalm chapter 91. He will give his angel charge over you. Okay. Mauni ang gikot sa devil. Pero si tubag ni Jesus, Jesus answered, it is also written, do not put the Lord your God to be tested. Dili pud basta-basta. Deuteronomy chapter 6, dito nag-quote og verses. Doon na siya verses. So ingon ani, unta ta.
Kung naay problema sa panglawas, quote sa verse. Amen. Na nasasami, send His word. And healed. Tiyaw mo na. By His stripe. Pinaagi siya ang mga labod. You are healed. Atong palakpakan. That is word. Mauna ang iyang promises. Joshua chapter 23 verse 14 masiguro to. God's promises. Every promises. Matagsaad. Walay gipakyas. Pero nganong dili mo ipik pa sa ato, faith. Ang pagtuo. So kinahanglan yun na niining panahon na. Kinahanglan na musakay na yun taniani. Amen. Praise the Lord. Kung imong tanawon ang New Testament, naay mga dagkong pagtuo, mahibulong ang Ginoo. Wala pa ko kakita niining tawhan na sama og pagtuo kanila. Tiyaw mo na. Praise the Lord. Okay, sulain na po. Again, verse 8. The devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world and their splendor. Ang kalibutan, gipakita gyud unsa ka matahom kini. Nalimot ang yawa nga ang Ginoo biya naghihimo niani. All this I will give you. Tiya mo na, ingon siya ihatag nako kini. He said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan. Praise the Lord. So unsa ni? Dinhi makita na pud nato na lain na usab ang gi-quote ni Jesus sa Deuteronomy chapter 16 verse 13, chapter 6 Deuteronomy chapter 6 verse 13. Ingon siya, away from me, Satan, for it is written. Ginamitay sila og kanang verse. Gamit ang yawa og verse, gamit po si Jesus. It is written, worship the Lord your God and serve Him only. Niatras yun ang yawa. Then the devil left him. Hallelujah. So, kining panahon na, muabot baya po sa ato, ni dunay panahon na testing. Praise the Lord. O mugamit ka bagyod. Testing. Sulay gamit ang pulong sa Ginoo. Dili man na dayon mubiya, pero mubiya gyud na siya. Word is life. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay lamang, kay ang word is life. Nag-ingon siya sa John chapter 63. John chapter 16:63. Habit na ko malimtin nga verse, no? Bidaw, tanaw na ko basig mali. John chapter 16. Bidaw. Chapter 16. Dili mao. Praise God. Nag-ingon to siya na the word that I have spoken to you is spirit and life. Basta kay sa John. Okay, sige ra. Nakadungog na mo niya na nga akong ginaingon, no? The word, ang pulong nga akong gisulti kanyo is spirit and life. Dili 16:33, dili. Okay. John. Okay, padayon ta. Praise the Lord. Padayon ta kay karon bayang hapon na ato nang sugdan mo rag ang Ginoo nagapahinom-nom nato na obey. Unsa may giingon sa atong pamalaod kasi atong sulayan karon na ang atong offering James appoint na daan ang atong mga presbytery na maunay mulakaw dito. Tan-awon daw nato ni. Okay ra? Dili sa siguro sa offering, sa pagpangalawat ra. Kaya pa man sa pangalawat no, maapod man nila. So, kada aisle,
usa ka presbytery mo agis tunga, gukuha na lang mo. Kay wa ta mahibalo basin og naay mag-observe na pud nato dire, obserbahan ta makita nila. Okay, sa bagay kita kumpiyansa man ta kay wala man ta ang kalibutan ra ba na makita nila na nag-ubay sabta. So sulayan nato na no magpangalawat ta. Sila nay mudala, sila nay mulakaw paingon diha sa tagsa-tagsa ka aisle diha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pila ni ka presbytery sila kung niya sila muarag tama ra. Sila nay mulakaw, mukuha na lang mo sa lingkuranan. Pero sa offering, ato na puding buhaton. Distansya ta, di ba? Okay ra, mo ani diri. Distansya ra. Kaya raman. Amen ba? Okay ra mo? Pero sa tinuod, wala gyud ta ni ani ba? Okay. Pero aron dili ta mahimong salawayon, basin nay mo observe sa ato. Praise God. Makita nila na mga buutan gyud ini mga tawhana. Pero akong giinan si Ma'am Dulce, Ma'am Dulce, tinuod man na muobey. Moabot yung panahon na mahimo gyud ang salawayon ani. Kasabot siya. Okay. So magpadayon kita. Nag-ingon siya na ang word is life. Bisan sa Proverbs chapter 4, life. Dili basta-basta. So ang cellphone versus word versus Bible, mas bugat gyud ang pulong sa Ginoo. Amen. Oh, tinuod na ba? Kunya ang kanang mga worldly. Okay. Ako nabilong ko sa mga love song na agyud kanunay mabutang sa kunahuna kanang mga tugtog na mga picking. Okay, mga Chet Atkins, kinsa pata kana na mga ako sundog-sundugo na mga picking. Moingon gud nang uban, pastor, tagsa na gid ang tao makakita ba? Tugad bila glory lang pod ni. Tagsa ra gid makakita ba? Nga morag ingon ni ana nga hiyas. O sinunoy may hiyas pud di ay sa pagkumpos. Okay. So kuana noy, i-maintain na noy. Gasa sa Ginoo na. Naalagay kauban na mo timing. Mudala sa imong timing kay naay mga maayo pug tingog. Dili maka-timing. Oh, kato si Pastor Muli. Mukanta to muartog si Bin Rodrigo. Oh, dako kayo tug tingog. Pero sa timing, lisod kaayo. Di gyud pwede. So daghang mga maayog tingog, dili gyud makapasar sa timing. Daghan pong tama-tama ra pog tingog, makamaora po gamay sa timing. So ingon ana ra. So kining gasa i-motivate. Aron na kana bitaw mga worship leader nato, dili man na may tingog, nadugay ang kanta nila. Praise the Lord. Mga gwapo, sa dili pa na sila Kristohanon, dili gina mga maitingog. Na-motivate lang. Sige sila kanta, sige kanta hangtod, gidihugan lahi ang kanta sa Ginoo. Amen. Adunay gahom ang kanta sa Ginoo. So ikumparar ta sa ubang mga simbahan, ang ubang simbahan ginaalaw nila ang mga worldly songs. Samtang kita atong gipili gyud ang mga espirituhanong awit. Ngano? Dunay gahom. Praise the Lord. Tiyaw mo na, nag-awit si Pablo ug si Silas. Si Silas patong si Pablo. Unya unsa nahitabo silang awit? Nangatanggal ang talikala. Okay, nangatanggal ang mga kanila. Doon nagyugahom. Praise the Lord. Kung mukanta ka nga kanang iyas kalibutan, walay mahitabo. Kaya kung ang gikanta ni Pablo o ni Silas, kanta pa nga kalibutanon, walay nahitabo. Pero kay espirituhanong kanta, ni kanaog ang presensya sa Dios, makapakanaog gyud ay. Pero kung kanta man ni Pablo o ni Silas kanang giingon, sakit ning dughan ko. Warganaw. Wagi presensya manaog di ana. Okay. Okay, matud nila. Ana, why presensya nga manaog. Pero mukanta ka sa espirituhanong awit, praise the Lord. Palakpakan ang pulong sa Ginoo.
dunay divine power na mo pahilo na uban kanimo, labi na kung naay mga suliran sa kinabuhi. Dahil galang ang Dios, maurag yun na isulbad. Awit. Sa dihang nag-awit si Pablo o si Silas, nangatanggal ang ligoong kadina, hibalo ka, prisuhan, tanawa ragod ng ilahang prisuhan, pating liguna, plus naapay ka ng military wire, lisod yun ka makaikyas, plus ilahang mga kandado pertig yung dagkua. Pero sa gahom, sa Ginoo, sa awit lang nila, natanggal ang mga kadina. Panahon nga mag-inusara, pagigsultihang Diyos, pamalandungi ang Diyos, ampuy ang uban nga nagkinahanglan, kanang moabot sa imong huna-huna, kanang makita ni mo nga ni mo huna-huna abang nahinumduman ni mo siya nga, wala gani ka maguna-huna, nahinumduman, ang Diyos nagpahinumdum ni mo nga kanang tauhan na ampuy siya. Bisan lang mayon ka, Lord, asa man siya karon, di kayo mi amigo, pero kay imong ipakita nako nagkinanan siya pag-ampo nako. Ampuan nimo siya. Wa ka kahibalo nga sa imong pag-ampo giluwas siya. Ampo. Kinsa nagdahom Acts chapter 12 si Pedro. Nagampo ang simbahan. Kinsa tong wala mo tuo nga nanuktok na si Pedro, dito'y anghel nga nanaog, dili ba? Anghel na naog. Ug dito, naabli ang iyahang kandado. Ug dito, gipikpik ang abaga. Acts chapter 12, man siguro na, gipikpik ang abaga. Mata. Isuot ang imong kupo, o pagsandalyas. Natulog naman lang si Pedro, huna-huna niya, kapuya po niya, wala gini. Pero kay na may nag-ampo. Somebody was praying for him. So ang Ginoo nakpakanaog og anghel. Giingnan siya, mata. Isuot ang kupo, sunod ako. Nagsuot si Pedro, gapiyong ang mata. Naglakaw siya. Ang nagabantay, pila ka pultahan ang gibantayan. Guarded. Kada pultahan doon ay duha ka gwardiya. Kada pultahan sa unahan, duha ka gwardiya. Naanapoy pultahan, duha ka gwardiya. Kadtong tanan nga pultahan, giablihan sa Ginoo. Walay usang gwardiya na kamata. Pag-abot sa gawas nga safe na si Peter, safe na siya, lakaw ang anghel. Usa pa nakamata siya, og ningon, abi kog damgudi man di, tinuod man di ini. Paspas siya lakaw paingon sa simbahan. Pag-abot sa simbahan, nanuktok siya. Naay nag-ampo di ay mainiton nga pag-ampo nga gihimo sa simbahan. Ginoo. Nag-ampo kami ni Pedro, Ginoo, nga makagawas siya luwas sa intawon. Mao magini kasagarag ampo og Kristohanon. Luwas sa intawon, ayaw itugyan si Pedro sa mga daotang kamot. Luwas sa intawon siya. Nanuktok na siya. Able. Nakadungog man tong batanon si Rodora, siya pangalan to. Nakadungog. Tanak, kinsa man niya. Hingbalik siya. Siya mo orang si Pedro. Sa kalipay niya nga si Pedro, wala maablihi, hingdagan, balik siya. Nagpahibalo siya. Na si Pedro, nasa gawas, na siya. Naundang ang ila pag-ampo, giablihan ang pultahan, siya gyud. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Ingon ni ana kamaayo ang Dios. Yes, Lord. Ang kalibutan karon, grabe ang iyang deception. Aron ang tao dili musuod sa Ginoo. Internet. Sugod gugug tan-aw sa internet, dali ra. Wa ko kabalo alas 3 sa mandaes kadlawon. Matuyok man din nimo, masuroy man din nimo ang dapit kung imo tuyokon. Pero ako kabalo nga dali ra di ay kadlaw na kun na. Praise the Lord. So mauna ang kalibutan karon. Praise the Lord. Instant food versus gulay. Cellphone, internet versus Bible. Television o guban pa versus Amen.
Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Ingon ang Biblia, ayaw kamo palimbong. Don't be deceived. Okay, so balik ko. Dinhi, balik ko nako si Joshua, Josue. Ako nagatanaw mapod ko. Pero naagyo ko'y panahon sa Ginoo. Makikistorya gyud ko. Kana si Kling-Kling, gamay pag yun nagayo ba? Gamay pag yun nagayo, naagyo na sa kuha. Ang iyang lula Nita, ang iyahang ministry sa mga apo, ug magsakit, abti kay na mangitag tambal, abti kay na mamalit og mga pagkaon. Ang ako'y tigtapad. Ako'y tigkutaw o gatas, ako'y tigtaon og pamper, ako'y tigtangtang sa pamper. Ako na. Pagka alas 3 sa kadlawon, body clock yun na. Dito na ko sa gawas, ilawom sa pine tree, ngit-ngit nga silong, patayang mga suga, dito nagdaig, nagmeditate, nagampo, nagpasalamat. Kapilag yun na mahitabo. Kining bataan ni, mubangon yun na, mangitag asar ako, katuod na siya asa ko pangitaa. Mugawas na siya sa balay nga ngit-ngit, muadto na siya sa pine tree nga ngit-ngit, unya makita ko niya, hikapon niya akong lubot. Perting kuratan ako, abi na ko aswang na. Uy, ang bata man di ay, mauna siya. Okay, so dili lang ka usa ka duha ka tulo. Sige gito kana mo mata, mubangon ako. Meditate, prayer, dito tuyok sa balay. Okay, kabalo na ang bata asa ko pangitaa. Mugawas gyud na. Dili na siya hadlukan nga bata. Di para ni kisi, gamay pa na talawan hadlukan gyud na siya. Karon dili na. Okay. So dihara. So balik ko ni Joshua. Okay. So dinhi ang verse 19, kining mga taga-Israel wala makaila kung kinsang diyosa ang ilang alagaran. Okay. So dinhi tan-aw nako ang 19. Nag-ingon si Joshua, you are not able to serve the Lord because He is holy. Laktod nga pagkasulti, wala sila makaila. Ang tanang nakaila sa Ginoo mayngon, amen. Okay. Kinsa man ang Dios nga imong gialagaran. Ang atong Dios is holy. So, ingon ang Peter, be holy. Amen. Okay. So diha, makita natong ikaduha nga punto, ilha ang imong Dios. Unya pagkinabuhi nga maayo nga pagkinabuhi. Kay kung ang usa ka tawo nga magkinabuhi nga maayong pagkinabuhi, magmalipayon gyud na siya. Amen. Malipayon ang kalipay dili kabayran. Nay panahon na moabot ang adlaw na puno sa kasubanan, kalit lang mga problema. Papilion ka asa ka sa daghang problema ug sa way problema. Lami gyud puy-an ang way problema. Lami gyud puy-an nga kanunay malipayon ay mo kasing-kasing, malipayon kay ngano man walay lain maayong tambal sikreto nga makapuyo tagtaas pa nga kinabuhi. Mao nang giingon sa Proverbs, ang malipayong kasing-kasing maoy maayong tambal. Ingon pa ang doktor, kami nga mga doktor igo raming mo guide sa pasyente. Maunay imong tumaron kay marilib kaniya na mauna siya. Pero kung bisan unsa ka maayo ang among i-guide kaninyo, apan kanang tawhana, masulubon, daghag problema, lisod ayuhon. Lisod. Praise the Lord. Mauna, nga kung usa ka taong malipayon, nagasalig sa Ginoo ug usapa unsa pa diha kanang tawhana di gyud na taptan og dali-dali nga problema ug sakit. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo. To God be the glory. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo. Okay, so dinhi ilhon gyud nato siya. Ilhon nato siya kung kinsa ba siya. Dili sama sa unang panahon na mutuo ra ta Ginoo apan dili klaro kay mo reflect lagi ang kinaiya sa Ginoo ug sa kinaiya sa tao.
kana bitawng Bisayas, kanang samar, dili ng samar. Mga tao, matod pa nila, mga isog ang mga tao nagpuyo diha. Nganong dili isog, kaya ang ilang Dios, isog. Magpista sila, maingon, pilay patay, usa ay mingaw. Mingaw. Mao gyud na akong madunggan kung usay patay sa pista, mingaw. Pero mulima siguro mudaghan na kana mo nay bibo. So nganong maingon man ni ana tungod kay ang ilang Dios. Unsa tong ginasimba ginasimba mo reflect sa ilang mga kinaiya. Ang atong Dios nga atong ginasimba mo reflect ang iyang kinaiya. Pagkamainantuson, amen? Pagkamalipayon, pagkabuutan, atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Pagkamapinasayloon. Okay. So, ingon ni ana, mo reflect ang kinaiya. So, dinhi, makita na to na ilhon yun na to kung kinsa siya. Labi na ni ining panahon karon, mas gikinahanglan ilhon yun ni mo siya. Amen? Diyos nga putli ug Diyos nga balaan. Silimbahon nga ngalan. Mo'y labing labaw nga ngalan. Wala na lain pa. Okay. So dinhi sa ikatulo, mao na ni ron. Mao na ni. Murag dili na ma-apply sa atong panahon. Nganong moingon ko, ingon si Josue, balik ta sa Joshua chapter 24, nag-ingon siya dinhi, but as for me, sila, ako ug ang akong mga anak, kanara. Ako ug ang akong mga anak, we will serve the Lord. Tinuod, makaserve ta, makatudlo ta, pero pagdala, dapat gyud naagyud sila, makadungog sila. Kay lahi man ang istorya sa ginikanan, kung dinhi mismo personal nakadungog sila. But as for me, alang kanamo, alang kanako, ako ug ang akong pamilya. Okay, mao na na. Makasulti man ta, makatambag man ta. Pero okay ra, wala gihapi problema. Mangambot pasabot na ako na ang pag-anhi dinhi. Makapangalagad man gihapon kita kay panahon naman ni makatudlo ta sa atong pamilya. But as for me and my family, praise the Lord, we will serve the Lord. Gikan dinhi, mga papa ug mga mama, mga ate ug mga kuya, na mga sakay sa ilang mga edad from 21 up. Dili tong 21 down to 0. Okay. Mga ate o mga kuya, makadungog sila dinhi sa atong mga panambagon, pulong sa Ginoo. Dito, madalas sa balay, naaman hinoon ang mga ate, mga kuya, mga ginikanan, mga magulang, mga parents, papa, mama, tiya, kinsa pa na, ante. Kita na pod ang magbantay sa ila, magabantay, advices o uban pa na itambag nga makaayo sa ila. Pero mamiss nato sila. Praise the Lord. Lahi, no? Amen. Morag dunay kamingaw sa sulod sa atong magasing-kasing, pero sigira. Nahibalo ang Ginoo ni ana. Ug doon na po'y plano, kanagingon, all things work together. Tanan nga mga panghitabo, kini, nagapangmuhat. Alang ni adtong mga nahigugma. Okay, so naapoy katuyuan ang Ginoo ni ana. Okay, so amen. Then last, verse 14. Joshua chapter 24, verse 14. Unsay makita nato diha? Fear. Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness.
kanang Greek sa faithfulness, kanang Hebrews, dili Greek ni kay Old Testament man ni. Kining Hebrews sa faithfulness, ang pagbasa ni ani, tukho, dili tuko. Tukho. Letter T, C, H, U, W. So, ang pagbasa ni ana is tukho, ko. Okay. Mao na siya. Faithfulness. Ang pagkamatinud-anon. Ang Proverbs chapter 20 man siguro to. Bidaw? Basahon ako. Mao ni ang akong gigreet ni Sir Brian Kaganiha. Praise the Lord. Proverbs. Will richly bless. Okay, a faithful man, asa rato dapita, a faithful man, ingon siya diri, will richly bless. Ang usa kuno ka matinud-anon, faithful, will richly bless. Motoy akong gibasa ganiha, motoy akong gihatag nga verse. Okay. Faithful, diara. 28, di ay dili 20. 28 verse 20, Proverbs 28. A faithful man will be richly blessed. Ang tao kuno nga tinuod yun siya, matinud-anon, faithful. Kanang word richly, labaw pag yun na sa gihuna-huna nimo. Magpuyo yun na siya, magpuyo yun nga mao lagi na nga mahibulong ang kalibutan. Ngano? Ang Dios man maoy uban. Ang imong kapital is only faithful. Praise the Lord. A faithful man will be richly blessed. Amen? Amen. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. So mauna mga igsuon. Okay. So fear the Lord. Namdum mo ganiha, katong gihatag na ko na last ganiha na si Cornelio. Okay. Taong matinud-anon, mainampuon, masimbahon, matinabangon, mamanang faithful, maluluyon, makasabot sa mga tao, makasabot sa kasing-kasing sa tao. Dili paresaw ng panahon na di gani ko kasabot. Kita mangyoy sabton, pero karon kita'y mo sabot. Praise the Lord. Mao na dinhi makita nato bibasahon nato ni si Pedro pagtapos nato karon. Tan-awan ninyo ang buhat kapitulo 10. Praise God. Didto sa Caesarea, dihay usa ka tawo nga gipanganlan Cornelio. A centurion in what was known as the Italian regiment. Ginatos. Kini si Cornelio, doon na siya ginatos ka mga ginsakpan. Okay, ug giila siya na Italian regiment. He and all his family, siya og ang iyang panimalay, were devout to God. Okay? Matinud-anon sa Ginoo. Pero kung imong tan-awon ang background sa kinabuhi ni Cornelio, dili ni siya Kristohanon. Dili pa ni siya believer, pero naan siya kinaiya. Namuampo yun siya. Unya na siya kinaiya na manggihatagon. Unya God-fearing.
He gave generously to those in need. Dili gyud ni siya dalo nga tao. Okay. Maluluyon og kasing-kasing kining tawhana. Unya, usa ka adlaw ni ana, one day at about 3 in the afternoon, mao man na nga kung mosulod tag mga mall, pagka alas 3 na ay prayer, tungod man ani. Tungod ani nga verse. Di ba, mosulod tag mall, katong makasulod pa mi sa una. Okay. Karon kasulod man gihapon ko. Istoryahan ta mo, ni adtong nahitabo na mo sa akong misis. Dili na mi ganahan mo tanaw sa mall kay di man gyud mi makasulod kay mga senior na lagi. Diha rami sa City Mall, kasulod mi kay dili stricto. Pero sa mga gaisano dili mi makasulod. Karon kami duha si Kling-Kling na ami gipangita sa City Mall. Wala man dito sa City Mall. Naagid ni sa Gaisano ba? Talakling, adto ta sa Gaisano. Dito mi sa Gaisano ni Kling-Kling. Ingko Kling, dili mangyud si Lolo kasulod diha sa pultahan. Manaog ta sa ubos kanan diha sa Gaisano apukon. Di man ko kasabot mo ingon Gmall. Kay puros man na Gaisano tanan Gmall. Mo ingon ra ko asang Gaisano, apukon o Bres. Maana dayon ko ingon din na si Mrs. sa Bres. Apukon. Kami duha sa Kling-Kling, Kling, dili ta mo agi sa pultahan. Manaog ta sa basement. Dito mi pasulod na kong sakyanan sa basement. Sulod na dito. Mingaw kayo. Uy, na-security. Sulod. Uy, nakasulod man yun mi. Dili stricto. Ang sagawa sa ibabaw, stricto kayo kay tulog ka security. Tan-aon dayon ang imong naong, nangunot na ba? Hallelujah, praise the Lord. Sulod min duha sa Kling-Kling. Ikaw tanaw, Kling. Makasulod si Lola diri, Kling. Tuod man, uli na mi. Pagka ugma ikunit, kasulod di ka. Adto taagi sa laom. Dito mi ka ng apukon ba? Tuyok na mi, dito na mi sa basement. Yun siya pang, basin baya og mapalpak ta. Ikaw dili lagi. Ay nagpahalata. Pag agi na ko, tutok din diri, sulod. Siya na po, tutok, sulod. Kasulod ka no. Karon, ang Gaisano diha sa apukon, kay mo subida pa maggamay. Pag subida, adto na po kapahingon sa security. Dito sa may pultahan, o sa kamuliko paana sa mo, sa grocery. Nagtanaw ko sa security. Hinay man mula ka ako, misis. Nagsaka ang security. Tanaw siya. Hindi tanaw siya pag-iuna. Nakasulod ba? Iyon ko, ayaw tanaw niya. Padayon na. Nakasulod yun. Ay, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Lahi na yun yung panahon na karon. Pero ako, bisang pagmudagan pa, walay problema, kaya kayo. Okay. So, ingon na ni Ana, no, ni atong mga panahon, lahi na yun. Okay? So, kini atong buhaton, atong sulayani. Sa offering, okay ra, mag-arita dire. Pero, itisting nato ni, okay ba, ha? Na sa atong pagpangalawat, ato ragyo na ipasuroy sa atong mga presbyteries. Okay, so amen ba? Amen? Balik ko na ako pamahuman si Cornelio. Mauni, one day, about 3 in the afternoon, he had a vision. Ngano nga gipakitaan man yun si Cornelio sa anghel. Ngano man, i-confirm aron madasig si Cornelio na ipadayon ang imong maayong buhat. Karon magpaabot pabatag na anghel na muduol na musulti nga ang imong pagpanghatag o pagampo ni abot og misulbong sa trono? Wala na. Ngano man, naa naman ang word. Amen. Wala pa man to'y word sa una. Ang anghel, may pakita gayod kang Cornelio aron madasig siya. One day about 3 in the afternoon, he had a vision. He,
distinctly saw an angel. Nakita niyang anghel sa Diyos who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. Nagkurog siya. Nahadlok siya. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayer. Amen. Your gift to the poor have come up as a memorial offering before God. Palakpakan na to ang pulong. Kana di ang gihimo na tong mga maayong buhat, na morag nakalimot na ka sa ubang mga maayong buhat yung gihimo, at tubangan sa Dios wa naka-record tanan. Amen. Naka-record tanan. Mas nakalimot pa ta. Na ako ika-istorya ng mga Kristohanon, kahinumdum ka pastor mo ni mo na, ingko, adi ay, kato ganing gripo nga wala mo agas, o niya giampuan ni mo, hing agas ang tubig. Ingko, nakalimot ako na ba? Sa nga dili, gid mi malimot na pastor. Nagdagahan ako may istorya, di na ko kahinumdum. Mga butang o mga buhat sa Dios nga gihimo, ipakita lang nga ang Dios uban kanato. Praise God. Kita, ako, ikaw, kitang tanan, giubanan gayud kita sa Dios. Praise God. So, ingon ang anghel, ingon dinhi, Cornelio, ang imong mga pag-ampo, praise the Lord, ug ang imong pagkamatinabangon sa mga kabos, ming sulbong kini, ibabaw sa trono, ug nahimong memorial, handumanan. Kanang handumanan, hibalo babuusan ni kabililhon ning handumanan, kanang singsing handumanan, pag ingon ni ana sa nagsuot, di gyud kakalimtan. Handumanan. Nahimong handumanan. Laktod nga pagasulti, nahimong gikalipay, gikahimutan, gihigugma, handumanan, gihandom. Praise the Lord. Mao nga kung asa ka ang pagbadlong sa yawa, moingon ang Ginoo, ops, ayaw hilabti kanang tawhana. Kinsa man tawhana giinan ayaw paghilabti. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Ginoo. Mga tao nga gisilyuhan sa Ginoo. Si Hub, niingon ang Ginoo, sige, pwede tandugon, pero ayaw patya, ayaw hakidaw, ayaw yun. Diha ra gyud kutob na i-barrier na, diha ra gyud ka kutob sa tanas, ayaw gilabti ang kinabuhi, ayaw. Mausab kita. Ang saad sa Ginoo, bisan pag-unsa pay sulti sa kalibutan, dili gyud na makapilit kanimo. Praise the Lord. Wala pay hinagiban. Kana pag-ingon wala pay hinagiban, wala. No weapon forged against you. Bisan ang mga pulong nga isulti batok kanimo. Nahinumdum ko ni Pastor Mike sa buhi pa, batanon pa sila. Nagwali og 7 sacrament si Mike. Naigo tong mga CHDF sa wali, nasuko. Giingnan dayon kanang tauhan ng nagwali-wali diya ba, ugma, patay na ugma. Padayon si Mike og wali. Pagkaugma, siya'y gihaya. Kadtong CHDF. Nganong gihaya, ambot og naunsa. Nag-away man sila, nagpinusilay yun sila diha sa sa simbahan. Gihaya yun siya. Kadtong nisulti. Kay naa may makadungog. Magbagulbol man ang CSDF, kanang tawhana, patay gano'g ba? Maigo man sa wali. Unya, unsa man tong giwali? Iyaha ba tong pulong? Dili, sa Ginoo to. Naa ang Ginoo, ang kamot sa Ginoo, naa sa mga alagad sa Ginoo. Ang kamot sa Dios. Nagwali kag pulong sa Ginoo, ang kamot naa diha. Ang saad niya, walay hinagiban nga gipanday makabatok kanimo.
and you shall refute every tongues that accuses you. Unsay ilang ginalitok, mahitabo balik kanila. Praise the Lord. Maunay atong panulundon. Amen? Mauna pabilin sa kaayo sa atong Ginoo. Kaya nga atong Ginoo, maayo kaayo. Amen? Atong palakpakan ng pagpasalamat. Walay mas malimot pata sa mga maayong gihimo nato. Ang Dios dili malimot. Ti amo bisan buhok sa Lukas. Ingon siya, yaw, gyud mo kabalakay mo kahadlok. Panakpon ka mo, ingon siya. Pero sultihan ko ka mo. Mauna na'y panahon nga makasulti ka mo. Kay ako na mismo. Ang mupuyo sa tumoy sa imong dila, aron sa pagwali kanila. Ni isa kalugas buhok, wala gyoy matagak. Tanawa ragod unsa kalig-on ang proteksyon. Amen. Ni usa ka buhok, mas matagak pag maligo ka. Maligo ka o niya mag-shampoo pag ana nimo. Makita na. Pero panahon sa linutosay, yun si ayaw. Walay ni isa ka buhok matagak sa imong ulo. Grabe ang proteksyon sa Ginoo kanato. Grabe ang iyang paghigugma ug ang iyang pagmahal. Mupuyo pagyud siya sa tumoy sa dila aron makasangyaw ka. Naa pagidi ay luwasonon nila. Praise the Lord. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. So ingon ra ni ana maigsoon, dili gayud malimtan ang tanang mga maayong buhat nato nga gihimo. Mas makalimot pata manindog kita. Praise the Lord.